非常高兴及 Nakaboto ka na ba? Iyon bang mga binoto mo ay tapat at nagseserbisyo? O boboto ka pa lang? Ano man sa dalawa, halika. Isa-isahin natin kung paano pumili ng tamang politiko. Why is it important to vote for the right candidate? Sa pagboto ng tama at tapat na kandidato ay nakasisiguro tayo na walang aberya, panloloko, pangungurakot at pansariling interes ang magaganap kapag sila ay nakaupo na sa pwesto. Makatitiyak tayo na hindi sila tatakbo at lilipad patungong ibang bansa sa oras ng unos at kalamidad. Sabi nga ni former Vice President Leni Robredo. Yung number one ingredient din ng leadership aside from character is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. Hindi rin sila makikipag-areglo sa ibang karatig na bansa nang hindi natin nalalaman. At higit sa lahat, uunahin nila tayo bago ang kanilang sarili. Ngayong nalaman na natin kung bakit mahalaga ang pagboto ng tamang kandidato, tumungo naman tayo sa pagpili at pagkilatis sa mga ito. Ano nga ba ang mga kalidad ng politiko na hindi natin dapat iboto? Una, actors who still work on TVs or movies. Mahirap pagsabayin ang pagiging lingkod bayan at trabaho sa industriya ng aliwan dahil buong atensyon ang kailangang ibigay sa serbisyo publiko. Ikalawa, political dynasties. Ang pagkakaroon ng parehong pamilya sa pamahalaan ay maaaring magdulot ng pang-aabuso sa kapangyarihan at limitadong pagkakaroon para sa iba pang may kakayahang maglingkod. Ikatlo, non-performers. Ang mga kandidatong walang karanasan sa pamahalaan ay maaaring kulang sa kaalaman at kasanayan para makapamahala ng epektibo. Ikaapat, non-college graduate for national elections. Mahalaga ang edukasyon para sa paggawa ng matalinong desisyon at mahusay na pamamahala sa bansa. Ikalima, those with criminal records or pending court cases. Ang mga kandidatong may kasong kriminal ay maaaring may issue sa integridad at hindi makapaglilingkod ng tapat sa bayan. Ika-anim, influencers who obviously don't have idea what they are doing. Ang mga influencer na walang karanasan o kaalaman sa gobyerno ay maaaring hindi epektibo sa paglutas ng mga problema sa lipunan. Ngayong nalaman na natin ang importansya ng tamang kandidato at ano ang mga kwalifikasyon na hindi dapat iboto sa mga ito, naway sa susunod na eleksyon ay maging matalino na tayo. Ingat sa pagboto, huwag papaloko.